Nagwala sa programa niya sa radyo si Erwin Tulfo dahil hindi nagpa-interview si DSWD Secretary Rolando Bautista. Paulit-ulit niyang minura si Bautista at tinawag na buwang at inutil. Pinagbantaan pa ni Tulfo si Bautista na sasampalin at ingungod-ngod ang muka sa inidoro. Kita kitang buwang ka, walang pakialam, retired general ka, muring ko yung mukha mo sa inidoro. Demonyo ka rin, isa ka pa. Dagdag ka sa problema. Kaya tayo napupulaan ng mga lintik na mga dilawan. Bumaligtad na ang utak ni Erwin Tulfo. Dati-dati grabe kung bumanat ito. Grabe, hinubara niya dati si General Bautista, ang tinuturing bayani ng Marawi. Hindi lang pinagbigyan ma-interview dahil busy ang tao. Grabe ang galit ni Erwin Tulfo. Pero ngayon, nag-iba ang sitwasyon. Ngayon, grabe, kaliwat kanan ang korupsyon. Sobrang tahimik mo naman, Erwin Tulfo. Ngayon, mga OFW nangangailangan ng tulong. Bakit hindi mo banatan ang sekretary ng DFA? You mentioned po kasi UN Senator Raffy mentioned na may mga complaints po kayo na-receive from OFWs na hindi makontakt yung hotline, nahirapan sila to reach to government officials there. Sir, gaano kalawak yung gravity ng problem na yun? How many complaints has your office received? Si Senator Raffy actually ang naka-receive ng maraming complaints. Ako naman po, I believe around Monday, may kaibigan po ako na who used to work po, we used to work together sa isang network. Nandoon na po ngayon sa Dubai. Gusto niyang umuwi, tinatawagan niya po yung numbers na pinost ko pa naman po, yung DFA numbers po sa Facebook ko. And ang tinatawagan niya, sabi niya, boss, hindi po namin makontak, wala po sumasagot kanina pa. Sabi ko, ilang beses ka nag-try? Sabi niya, kanina pa. Sabi ko, anong oras na dyan? Sabi niya, 6 ng umaga. Gusto namin, naghahanap kami kung saan namin pwede kaming mag-shelter. Wala doon sumasagot. Sabi ko, try again another hour. So tinawagan niya, mga alauna ng hapon dito, doon mga 7 ng umaga. Wala pa rin. So I was forced to call Secretary Lazaro. Sabi ko, Sec, mukhang wala sumasagot doon sa mga hotline ninyo, particularly sa Dubai, wala sumasagot. Sabi ko, what happened? Sabi, sige, I will call them up. Ayun, siguro after an hour, tumawag yung friend ko, okay na, Sen, salamat, may sumagot na po. See? Yun. Secretary Lazaro say kung bakit hindi makontakt yung hotline na yun. Hindi ko na po siya ginambala kasi talagang full po yung kanyang mga kamay. Ang dami po niyang ginagawa. May mga report po siya na binibigay, sinasabit sa Pangulo every hour na ho yata. Pero pakiusap lamang ho natin, kung kayo po ay mga tiga-DFA dyan, tiga-embahada, kayo po ay tiga-DMW, kayo po ay OWAP, parang awa nyo na. Kayo po, ika nga ang takbuhan ngayon. Kayo po ang representative ng gobyerno natin. Trabaho nyo dyan, asikasuhin ninyo yung mga kababayan natin. Kailangan nila ng moral support at this very moment. Ngayon, kung tatawag sila sa telepono at wala kayo dyan, ano na lang? Di ba? Paano na lamang ho? Magtatanong sila, gusto na namin evacuate, wala silang makausap. Sino kakausapin? Nakaka-demoralized. Hingi ka ng tulong sa gobyerno. Nakakahiya naman. This should be your shining moment. Kayo dyan sa DFA, DMW at saka OWA sa ibang bansa. Kung natatakot kayo, pag ganhupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. Wala tayong magagawa. Yan ang trabaho na pinili ninyo.